Bumuo na ng Crisis Management Committee ang lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur para tulungan ang halos 8,000 residenteng lumikas dahil sa bakbakan sa bayan ng Butig. Isang sundalo naman ang namatay matapos tambangan ng armadong grupo, ang tropa ng mga sundalong nagsasagawa ng pursuit operations. Makibalita tayo kay John Paul Siniel. Bakas pa ang dugo sa kalsadang ito sa Barangay Poktan sa Balindong, Lanao del Sur, kung saan tinambangan kahapon ang tropa ng mga sundalong tumutugis sa armadong grupo na nakabakbakan ng militar noong Sabado sa bayan ng Butig. Isang sundalo ang namatay sa pananambang kahapon. Nangangamba ang mga residente sa lugar na baka balikan sila ng mga armadong grupo. Ayon kay Colonel Rosler Morillo ng 103rd Brigade, malapit daw sa kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pinangyarihan ng pananambang. Kinausap na raw nila ang Government Peace Panel at MILF kaugnay sa insidente para malaman at mapanagot ang mga nasa likod ng pananambang. Sa ngayon, ang turing natin sa kanila ay local terrorist. They don't have a name but we are referring to yung brothers na Maute. Sumiklab ang bakbakan noong Sabado sa bayan ng Butig matapos lusubin ng isang di pa nakikilalang grupo ang military detachment sa Barangay Bayabaw. 3 sundalo ang nasawi, habang 6 naman ang nasugatan sa bakbakan na tumagal hanggang Linggo. Nasa 20 naman daw sa panig ng mga kalaban ang napatay. Tinatayang nasa 100 miyembro raw ng di pa natutukoy na armadong grupo ang umatake. Kaya nag-deploy ang militar ng bomber plane at attack helicopters sa lugar. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, may posibilidad na may kinalaman sa Jemaah Islamiyah ang grupong umatake. Ito po, pinaniniwalaan namin na lumiit na grupo na, pero ngayon ay nalaman namin na nandyan pa rin at pinangungunahan nga po nitong Maute Brothers. Ang sinasabing Maute Brothers, mga hinihinalang tagasunod ang napatay nilang Indonesian terrorist noong 2012 na si Ustadz Sanusi na miyembro ng Jemaah Islamiyah. Ayon sa AFP, hindi pa malinaw ang motibo ng mga ito. Hindi pa rin namin maintindihan kung ano naging motibo kasi naging relentless sila at gusto nilang kunin yung pwesto ng ating mga tropa. Samantalang matagal naman na tayong nandyan at dahil sa bakbakan at nagpapatuloy na pursuit operations, inilikas muna ang aabot sa halos 8,000 residente ng Butig. Mahigit 300 pamilya ang dinala sa Marawi City, habang mahigit 600 pamilya naman ang inilikas sa bayan ng Masyu. Dahil sa insidente, bumuo na ang provincial government ng Lanao del Sur ng Crisis Management Committee para matutukan ang mga apektado ng bakbakan. Namigay na rin ng mga relief goods sa mga inilikas. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.